Magandang umaga sa lahat. Ngayong umaga ay babasahin po natin ang ika-11 kabanata ng ng Mateo at ang magbabahagi ng salita ay si Pastor Joash. Mababasa po natin dito ang mga isinugo ni Juan at maging ang mga isinugong disipulo ni Heso Kristo. Naroon ang pagpapalayas ng mga demonyo at ang pagpapagaling ng mga may sakit. Kahit saan man sila magpunta, naroon ang kapayapaan. Iyon po ang nakita nating uri ng kaharian sa ika-10 kabanata. Ngunit ibig sabihin po ba nito na magiging maayos ang lahat o kaya'y magiging mapayapa ang lahat? Ibig sabihin po ba nito na kapag naroon na ang kaharian ng Diyos ay natural na ang lahat ay kasama po rito? Hindi pa. Sa chapter 11 ngayon, makikita po natin dito dapat po tayong maging katulad ng mga sanggol, maging dalisay at simple. Hindi lahat ay pipili na tumahak sa daan ng Panginoon. May mga ilan na hindi po makasunod. Ngunit ang katanungan ay kung kaya po nating sumunod. Tingnan po natin ang chapter 11 sa unang versikulo. Pagkatapos ng mga tagubiling ito sa kanyang 12 alagad, umalis si Jesus upang magturo at mangaral naman sa mga bayang malapit doon. Ipinakita ni Jesus ang kanyang kapangyarihan. Siya ay nagtuturo at nagpapahayag ng mga salita sa syudad. At may mga pagtuturo pa na sumunod pagkatapos ng puno ng buhay. So verse 2 to 6, maging si Juan Bautismo ay nagdadalawang isip pagdating kay Jesus. Piliin ang puno ng buhay. Maging si Juan Bautismo ay mayroong mga pagdududa. Kanyang ipinadala ang kanyang mga alagad at itanong, kayo po bang ipinangakong darating o maghihintay pa kami ng iba? Si Juan Bautismo ay nasa bilangguan. Bandang huli ay alam po natin na si Juan Bautismo ay pinugutan ng ulo. Siya ay isang propeta bago pa man dumating si Jesus.
ay ipinahayag na ni Juan Bautismo na ang kaharian ng langit ay paparating na. Kung babalikan po natin ang Matthew number 3, ano ang sinabi ni Juan po dito? Kanyang sinabi na ang darating pagkatapos niya ay mas makapangyarihan dahil siya ay magbabautismo ng may kapangyarihan at banal na spirito. Ang Mesaya na paparating ay puno ng kapangyarihan. At siya ay darating ng may apoy. Ngunit ganito po ba kung dumating ang Panginoong Hesus? Hindi, dahil ang kanyang pagdating ay ayon sa puno ng buhay. Siya ay magpapagaling ng mga bansa sa tulong ng kanyang mga dahon. Pinili ni Jesus ang kabutihan ayon sa puno ng buhay. Siya ay naging hari ng kabutihan. Siya ang dakilang pari, at kanyang pinasan ang kahinaan ng mga tao. Kaya sinabi ni Juan Bautismo, sa mga nakaraang kabanata ay nabanggit po doon ang mga propesiya na naisakatuparan ay tungkol sa Mesaya. Ang mga tao ay nagkaroon ng pagdududa dahil sa mga ginagawa ni Jesus. Nang pinili ni Jesus na lumakad ayon sa kabutihan, naroon ang pagdududa ng mga tao. Dito ay nagkaroon sila ng pagtatanong kung tama nga ba ang kanilang sinusundan. Dahil para sa kanila, para bang si Jesus ay masyadong maamo at mabait na hindi man lang hinaharap maging ang mga Romano. Ngunit ang paraan ni Jesus ay ayon sa puno ng buhay at ang pagbibigay ng kagalingan. Kaya mga kapatid, tayo po ay may mga pagdududa. At may mga tao ding nagdududa sa atin at umuusig sa atin, lalo na sa mga taong nagtatrabaho sa marketplace. Tuwing naririnig po natin ang pagtuturo tungkol sa puno ng buhay sa 611, ito ay ibang-iba sa natutunan po natin nung tayo ay bata pa. Bawat pagpapahalaga o core value, kung babaguhin natin ito ng kahit ng kaunti, kung babaliktutin natin ng kaunti, lalo na mga pagpapahalagang nadinig natin mula nang tayo'y bata pa. Tulad ng relationship before ministry, maaaring
nasaktan na po tayo pagdating sa mga ugnayan na mayroon tayo. Pagkatapos sa faith before reasoning, maaaring sa pagsunod ng pananampalataya ay nabigo na po tayo. Ngunit mga kapatid, sinasabi po ni Jesus dito na sa tuwing nakikita po natin ang pagdududa mula sa tao, huwag po tayong matakot dahil si Jesus ang Mesaya. Siya po ang tunay na Mesaya na puno ng kalakasan, puno ng otoridad, puno ng kapangyarihan. Ayon sa pananampalataya, tayo po ay makakatanggap ng mga himala, makakaranas ng mga himala. Nitong nakaraang Sabado ay nagkaroon po tayo ng healing camp at ang huling pagkakataon na nagkaroon po na tayo nito ay 7 taon na ang nakakalipas. Maraming mga kabataan ang pumunta po dito ng may pagdududa. Naroon ang mga anak ng pastor, mga anak ng mga dati ng Kristiyano, mga bagong mananampalataya. Ang marami sa kanila ay may mga pagdududa. Naroon ang pagtatanong kung totoo nga bang si Jesus ang hari. Dapat nga ba na mabuhay lamang sila ayon sa iglesia? At kung paano ba nila maisasabuhay ang mga pagtuturo na nadidinig nila sa simbahan, sa pagtatrabaho. Ngunit sa verse 5, nang maranasan ng mga tao ang kagalingan mula kay Mesaya, sila ay nakatanggap ng mga himala at unti-unti silang napabago. Maging ang mga kabataan na tinipon po natin nitong Sabado ay nakita ang mga himalang ginagawa ni Jesus. Mga lalaki na hindi madalas umiiyak nang maranasan nila ang pag-ibig ni Jesus, sila ay tuwang-tuwa. Mayroon din mga cell leader na mayroong mga skin allergy. At ang kanyang skin allergy ay napagaling. Papuri po sa Diyos sa lahat ng ito. Mga kapatid, ito po ang himala na ibinibigay ni Mesaya. Pinaglingkuran ni Jesus ang tao ng may pag-ibig. Nagpatuloy lamang si Jesus sa paglakad ayon sa puno ng buhay. Ikalawa, sa verse 7 to 19, piliin ang kaharian ng langit. Huwag matakot sa opinyon ng ibang mga tao. Si Jesus ay nagturo sa bundok at iyon ay puno ng kapangyarihan. Kanyang sinasabi sa mga disipulo, ang lahat po ng iyon ay totoo. Ang mga paghihimala ni Jesus. Sa verse 7, ng paalis ng mga alagad ni Juan, nagsalita si Jesus sa mga tao tungkol kay Juan.
Marami mga disipulo ni Jesus ang nakasama na rin ni Juan Bautismo. Sabi sa verse 7, bakit kayo nagpunta sa ilang? Ano ang nais ninyong makita? Isa bang tambo na hinihipan ng hangin? Bakit kayo pumunta sa ilang para makita ang isang taong may mamahaling kasuotan? Ang mga nagdaramit ng ganyan ay nasa palasyo ng mga hari. Ano nga bang nais ninyong makita? Isang propeta? Oo, siya ay propeta at sinasabi ko sa inyo, siya higit pa sa isang propeta. Verse 9. Siya higit pa sa isang propeta. Ngunit sa verse 11, tandaan ninyo, higit na dakila si Juan na tagapagbautismo kaysa sino mang isinilang sa daigdig, ngunit ang pinakahamak sa kaharian ng langit ay mas dakila kaysa sa kanya. Dahil ang kaharian ng langit ay nagsimula na. Ngayon, ang misyon ni Juan Bautismo ay papatapos na. Sa verse 12, mula nang mangaral si Juan na tagapagbautismo hanggang ngayon, ang kaharian ng langit ay sapilatang pinapasok ng mga taong marahas. Karahasan. Ang kaharian ng langit ay haharap ng mga problema, ng mga pag-uusig, ng mga pag-atake mula sa kadiliman. Kung kaya kailangan po nating panghawakan ang kaharian ng langit ng may kapangyarihan. Kung tayo po ay lalakad sa daan ng kaharian, kailangan po natin itong gawin ng tama at ng may kapangyarihan. Dapat po tayo maging determinado. Nitong Martes lamang ay pinanood po natin ang 70th anniversary documentary ng Bread of Life. At mayroon po tayong puno ng buhay. Si Pastor Joshua Simo at si Pastor Deborah ay nagsikripisyo ng sobra para maitatag ang puno ng buhay. Sa video ay napanood po natin ang pagtanggap ni Pastor Chow sa Banal na Espiritu. Noong una sa Taipei Bread of Life ay hindi ka pa makapagtaas ng kamay para magpuri. Ngunit sinasabi ng Taipei Bread of Life na kanilang tatanggapin ang Banal na Espiritu. Marami mga tao ang hindi nakaunawa sa kanya. Ngunit alam ni Pastor Chow na iyon ang natatanging daan tungo sa puno ng buhay. Naniniwala ako na nagkaroon ng maraming mga paghihirap
ngunit naroon ang pagtulong ng Diyos. Naalala ko ako ay guro pa noon. Tuwing nilalagay ko ang aking pangalan at naroon ang pagtatanong kung saan ako dumadalo. May mga nagtatanong kung ako ba ay mula sa 611. At ito ay maliliit na bagay na kailangan kong isakripisyo sa aking pagsunod sa Diyos. Ang pagtuturo na ito ng kaharian, maraming mga taong nais na kumuha po nito. So verse 16, saan ko yambing ang mga tao sa panahong ito, ang katulad nila ay mga batang nakaupo sa plaza at sumisigaw sa kanilang mga kalaro. Tinutugdagan namin kayo ng plauta, ngunit ayaw ninyong sumayaw. Umawit kami ng awit ng pagluluksa, ngunit ayaw ninyong tumangis. Tungkol po ito sa katigasan ng ulo at katigasan ng puso ng mga tao. Hindi ako magsasabi ng iba pang mga pangalan, ngunit ang mga anak ko ay ganito din. Gusto ko silang maging magalang sa kanilang mga tita, ngunit madalas ay ginagawa nila ang kabaliktaran. May katigasan po ang ulo ng mga bata sa kanilang mga paraan. Ganito po ang mga bata. Ang katigasan ng ulo ay nakakatakot. Tuwing magsasabi po tayo ng tungkol sa banal na espiritu ay naroon ang pagbabaluktot. Verse 18 at 19 ay ipinunto po ni Jesus dito ang problema sa henerasyon noon. Tignan ninyo ang taong ito, matakaw, lasenggero at kaibigan ng mga maniningil ng buwis at makasalanan.
Naroon ang pagtanggap ni Jesus sa mga makasalanan. At meron din siyang habag at biyaya para sa mga mabubuti at sa lahat ng tao. Mga kapatid, sa paglakad natin ayon sa puno ng buhay at ayon sa paraan ng Panginoon, huwag po tayong matakot. Maraming mga tao magsasabi na hindi ito ang tamang paraan, hindi ito ang magandang paraan. Pagkatapos ay pipilitin tayo na lumakad sa ibang paraan. Maraming mga tao magsasabi kung paano po ba natin gagawin ang mga bagay-bagay, ngunit huwag po tayong matakot sa opinyon ng iba. Magpatuloy po tayo sa paraan ng puno ng buhay. May mga magtatanong na kung gaano ba tayo kamangmang para lakarin ang ganitong paraan. May mga magsasabi na nag-aaksaya lamang tayo ng oras sa disipulo, bakit tayo lalakad ayon sa pag-ibig at pagtitiwala kung tayo ay ilang beses ng nabigo. Bakit hindi po tayo lumaban? Bakit hindi tayo maghiganti? Bakit hindi tayo umayon sa gawain ng mundo? Ngunit ganito po ang pagsunod sa puno ng buhay. Ikatlong parte, verse 20 to 24. Sinumbatan ni Jesus ang mga taong ayaw magsisi. Verse 20, pagkatapos sinumbatan ni Jesus ang mga bayang nakasaksi sa maraming himalang ginawa niya roon sapagkat hindi sila nagsisit tumalikod sa kanilang mga kasalanan. Tungkol po ito sa kapangyarihan ng kalangitan. Ang hari ng langit. Ito po ay may kaugnayan din sa naunang talata. Pag-aakala po natin na magsisisi ang tao sa kanilang mga kasalanan, sa kanilang pagkita o kaya ay pagtinig ng mga pagtuturo ng Diyos, ngunit hindi po ganoon ang nangyari sa Chorazin. Ngayon po sa ating buhay, huwag po tayong magmatigas. Huwag po tayong magpatigas o kaya tumanggi na magsisi sa mga kasalanan. Maaring may mga parte po sa ating buhay na kailangan mabago tulad ng ating diet, ng ating lifestyle, ating pakikipag-ugnayan sa tao. Maaring napakatigas po ng ulo natin sa mga bagay na ito. May mga tao na ayaw po natin. Pagkatapos ay mananatili lamang sa kung nasaan tayo at kung anong ginagawa natin at hindi umaayon sa paraan ng Diyos. Ngunit ngayon nakita po natin ang kaharian ng Diyos.
Ang Diyos ay patuloy na gumagawa ng mga bagong bagay sa ating pong buhay. Lahat ng mga patotoo ay nagsasabi po sa atin na dapat po tayong magsisi sa ating mga kasalanan. At kung makikita po natin ang kapangyarihan ng langit, tayo po ay magsisisi. Huli ay sa verse 25 to 30. Maging maamo at mabuti dahil mayroong kapayapaan sa kalangitan. Huwag po tayong magmatigas. Huwag maging matigas ang ulo. Huwag mapuno ng pagdududa. Ang mga bata ay marunong makinig sa kung anumang itinuturo sa kanila. Sabi sa verse 26, Oo, Ama, sapagkat ganoon ang nais mo. Ang pahayag ng Diyos, ang pagpapahayag ng Diyos ay matatanggap ng mga taong mapagpakumbaba. Maging maamo at magkaroon ng malambot na puso. Pahalagahan ang ugnayan na mayroon po tayo sa Diyos Ama. Verse 28, Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at nabibigat ang lubha sa inyong pasanin at kayo bibigyan ko ng kapahingahan. Sinabi ni Jesus na siya ay naghanda ng kapahingahan para po sa atin. Sa atin pong pagpasok dito, tayo po ay magkakaroon ng kapayapaan. Hayaan po natin ang Diyos na kumilos sa atin pong mga buhay. Kung tingin po natin ay mayroong mga bagay na pumipigil sa atin, kailangan po natin tanggalin iyon. Maaaring mayroon pong problema sa ating pakikipag-ugnayan sa ating mga otoridad at napagtanto po natin na maging sa pakikipag-ugnayan sa Diyos ay mayroong problema, ngunit piliin po nating maging mapagpakumbaba. At tayo ay magkakaroon ng kapahingahan. Purihin po natin ang Diyos.
Panginoong Yesus, ang bawat isa po sa amin sa aming pagdulog sa pang-umagang deposyon, nais po namin makita ang iyong pagkilos sa aming kalagitnaan. Kami, Panginoon, ay dumudulog sa iyo at nakatingin sa iyo. But dito nakikita po natin ang pagdududa ni Juan Bautismo. Maaaring sa atin pong buhay ay mayroon din po tayong mga pagdududa sa Diyos tuwing tayo ay nakakaharap ng mga problema. Maaaring tuwing kayo ay nakakaranas ng problema, inyo pong sinasabi na, Panginoon, bakit ang iyong pagpapala ay hindi ko nararanasan? Bakit hindi mo natitinig ang aking panalangin? Kung kayo po ay may ganitong mga pagdududa, tayo po ay dumulog sa Diyos. Panginoon, kami ay dumudulog sa iyo. Panginoon, amin pong inaamin na mahal ka namin at ikaw ay nais namin at nais ka naming sundin. Ngunit sa maraming beses, tuwing kami ay nakakaharap ng problema, sa tuwing sa aking pagtatrabaho, nakikita ko ang ibang mga tao na nagkakaroon sila ng magandang may mga kakilala ako, O Diyos, na pinagpapala sa kanilang mga ugnayan. Panginoon, narito ako na laging nananalangin sa iyo. Ako ay paulit-ulit na naghihintay at laging naghihintay. Ngunit wala sa mga ito ang nangyayari. Panginoon, maaaring kami ay galit, malungkot. Maaaring naroon na kami ay nagrereklamo. Panginoon, ikaw po ba ay narito? Tulad ni Juan Bautismo, maaaring kami ay nagtatanong, ikaw nga ba? Ay naritong mabuti. Panginoon,
Amin po ginaamin na kami ay puno ng pagdududa, naroon ang pagtatanong, naroon ang pagrereklamo. Maaring tayo po ay nagtatanong, Panginoon, ayaw lang po naming sabihin, Panginoon, nais po naming ipakita ang aming pananampalataya sa iyo. Panginoon, kami ay narito na dumudulog sa iyo. Amin pong inaamin na kami ay napakahina. Panginoon, kailangan ka namin. Kailangan ka namin. Kailangan ka namin. Nasa iyo, O Diyos, kami ay magkakaroon ng pananampalataya. Kami ay magkakaroon ng kalakasan. Panginoon, kailangan ka namin, tulungan mo kami. Mga kapatid, mayroon po bang mga parte ng ating buhay na tayo ay katulad ni Juan Bautismo? Ikaw nga ba ang totoong Mesaya o dapat kaming maghanap ng iba? Maaari po tayong manalangin sa Jesus. Maaaring matagal na po tayo naghihintay ng trabaho, naghihintay ng magandang kalusugan, naghihintay sa pagpapagaling ni Jesus, ngunit hindi mo pa natatanggap. Atin pong ipanalangin ang ating mga sarili. Naway alisin ni Jesus ang mga pagdududa po natin. Buksan po natin ang ating mga bibig at tayo po ay magsabi sa Diyos. Panginoon, hindi kami mananatili sa pagdududa at sa takot. Sa tuwing kami ay mananalangin sa mga pamilya, Panginoon, maaaring ngayon ay single kami, ngunit kami ay makakatanggap ng aming mga kabiyak. Panginoon, Ikaw ang Diyos na nagmamahal sa amin. Kami ay nakatingin sa iyo at patuloy na mananampalataya sa iyo.
Panginoon, sa iyo kami ay mayroong pananampalataya, mayroong kapangyarihan, pinapasalamatan ka namin o Diyos. Atin pong ipanalangin ang atin pong mga buhay. Naway ihanda ng Diyos ang atin pong mga puso. Maghanda para sa susunod na revival na gagawin ng Diyos. Ang kaharian ng langit ay atin na pong natanggap. Buksan po natin ang ating mga bibig. Panginoon, ang iyong mga pagpapala ay darating, ang iyong kagalingan ay darating, maging ang mga wala ng buhay ay mabibigyan muli ng panibagong buhay. Atin pong matatanggap ang kaharian ng Diyos. Panginoon, akin pong pinapanalangin ang aking sarili. Naway ang bawat isa po sa amin ay maging handa sa iyong muling pagbabalik. Maging sisidlan ng mga himala. At kung saan man magpunta ang aming mga kapatid, naroon ang mga himala at magbabago mga buhay. At kanilang sasabihin na sila ay maniniwala sa Diyos, naniniwala sa Diyos na aming ipinapahayag. Panginoon, kami ay madalangin sa iyo. Naway ang bawat isa po sa amin ay maging katulad ni Juan Bautismo. Panginoon, maraming salamat sa ngalan ni Jesus. Amen. Panginoon, pinipili nating lumakad sa puno ng buhay. Panginoon, kami ay handa. Maarin pong mayroong bahagi ng ating buhay na hindi po tayo handang baguhin. Tayo po ay nagmamatigas. Maaaring sa marketplace may mga pag-atake tayong nararanasan. Atin pong ipanalangin ng bawat isa. Maaaring may parte ng atin pong buhay na ayaw po nating napakiramdam natin tayo ay inaatake at nakakaranas ng pag-uusik. Maaari po natin itong ipanalangin.
Pagkatapos magbahagi, pwede po tayong manalangin. Panginoon, nais ka namin sundin. Tayo po ay tumanggap ng pagpapala. Panginoon, kami ay dumudulog sa iyo. Atin pong ipinapanalangin ang bawat isa sa ngalan ng Yesus. Pinagpapala ko kayo. Sa inyong mga buhay, kayo ay magpalakas sa Diyos. Huwag magambala kung may mga taong magtatanong o kaya ay magdududa sa iyo. Sa ngalan ng Panginoong Yesus, lumakad tayo sa makipot ng daan. Naroon ang pagsasakripisyo at huwag magduda sa ngalan ng Panginoong Yesus. Naway tulungan po tayo ng banal na espiritu na magbago at ang atin pong buhay ay magiging mas maayos sa ngalan ng Jesus. Maging simple, maging dalisay, maging mapagpakumbaba, magkaroon ng pagtitiwala sa Diyos, magkaroon ng tengang marunong makinig sa mga kaibigan, sa asawa, sa mga otoridad, at tumanggap ng mga mabubuting mga pagtuturo mula sa kanila, mga mabuting payo mula sa kanila. Maaring mahirap tanggapin ang kanilang mga payo, ngunit sa ngalan ng Panginoong Hesus, naway kayo ay mapabago ng Diyos. Sa ngalan ng Panginoong Hesus, naway maging katulad kayo ni Hesus. Sa ngalan ng Panginoong Yesus, naway magkaroon ng impluwensya ang inyong buhay. Lahat ng mga taong nakapaligid sa inyo, ang mga konektado sa iyo ay magkakaroon din ng mga pagbabago sa kanilang buhay dahil mamahalin din nila si Jesus at magiging handa din sila na maglingkod sa Kanya.
Sa ngalan ng Panginoong Hesus, pinagpapala ko kayo, ang inyong mga trabaho, ang inyong pamilya, at kung ano man ang iyong nasa mga puso. Ito po ang ating panalangin sa ngalan ni Jesus. Amen. Dito po nagtatapos ang ating pang-umagang debosyon. Magandang umaga.